In light of Christ's precious last words on the cross, we have been reflecting on the 7 last words of Jesus, and we are on the final word. I am Pastor Jade, and this is Ultimate Surrender. And with me is Pastor Jovi Villanueva Binalya. Blessed day, Pastor Jade. This is the last episode of our Holy Week special. Thanks to everyone for joining via Jesus is Lord Church Worldwide's online platforms. And don't forget to share the link. The last of the 7 last words of Jesus is found in Luke chapter 23, verse 46. Father, into thy hands I commit my spirit. And to deliver God's message is the President and Spiritual Director of the Jesus is Lord Church Worldwide, my father, Bishop Brother Eddie Villanueva. Isang makasaysayan at magandang araw po sa lahat. Narinig po natin ang unang 6 na sa 7 huling wika na binanggit ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo bago siya sumakabilang buhay. Ang unang wika, as a sort of short review, yung una po nakalagay doon sa Luke 23 verse 34. Father, forgive them, for they know not what they do. Sinabi sa second word, sa Luke 23 verse 43, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Doon po sa third word ng ating Panginoong Jesus, sa 7 last words, woman, behold your son. Behold your mother. John 19, verse 26, verse 27. Doon po sa pang-apat na wika ng ating Panginoon, my God, why have you forsaken me? Matthew 27, verse 46, or Mark chapter 15, verse 34. Doon po sa pang-5 wika, I am thirsty, John 19, verse 28. Pang-6 po na wika ng ating Panginoon sa 7 last words, when Jesus had tasted it, He said, it is finished. Then He bowed His head and gave up His spirit, John 19, verse 30. Panghuling wika po, 7th word, Father, into thy hands I commend my spirit. Luke chapter 23, verse 46. Mga minamahal, sa celebration po ng Holy Week na ito, ay huwag nating makakalimutan ang pinakadakilang sakripisyo na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Naalala kong bigla yung Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi po roon, our God commended or demonstrated His love for you and me, that when we were still sinners, Christ Jesus died for us. Sa panahon pong ito na very complex, complicated ang lipunan na ating ginagalawan, hindi lang sa Pilipinas, all over the world, nakikita natin ang mga shocking, horrible sufferings ng di mabilang ng lahi ng mga tao sa balat ng lupa. Lahat na yata ng problema na maaaring maisip ng lahi ng tao ay nangyari at nangyayari sa ating kalagitnaan. Subalit isang bagay po ang nais kong bigyan diin. Anuman ang mga pagsubok sa buhay na dumarating sa atin, maaaring physical sickness, maaaring financial sickness or bankruptcy, maaaring relationship sa isang minamahal o sa pamilya o sa isang kaibigan, maaaring ang national disasters na nangyayari ngayon sa maraming bansa. Sa oras na ito'y merong ongoing Middle East war. Ang Amerika at ang Israel sa Middle East versus Iran. Ang daming mga collateral damages, maraming mga naapektuhan, maging ang economic conditions ng maraming bansa ay affected. Dito sa ating bansa, lalong naging worse ang economic problems ng ating mamamayan. Sapagkat nakita natin nakaraang ilang linggo, sumobra at masyadong shocking ang corruption. Hindi na inside sealed envelope, mali-maleta na. Kaya nakita natin ang kawalan ng sapat na budget ng ating gobyerno upang matugunan ang mga pangangailangang pangkabuhayan ng more than 110 million Filipinos.
Nanganganak po ito ng iba't ibang uri ng problema. Sa ospital, kulang ang gamot dahil sa korupsyon. Marami pong mga dahilan. Pero isang bagay po ang naalala ko, nung mamatay bigla ang aking mahal na may bahay, Sister Dory, unexpectedly. At 2 months after, more or less, sumunod po ang mahal kong anak na si Mayor Johnny Villanueva. Nag-iwan ng 4 na mga bata na anak. Aaminin ko po sa iyo, nung una, hindi ko po ito matanggap. Nagtatanong ako sa Panginoon, bakit ito pinayagan ng Panginoon? Naalala ko po ang pangako ng Diyos sa banal na kasulatan, walang ibon na lumilipad, babaksak sa lupa at mamamatay kung hindi niya alam, in effect, kung hindi niya papayagan. Ako po'y nagbubukas ng puso sa inyo, sa loob ng ilang buwan o taon, hindi ko ho talaga, hindi ako makapag-move on. Of course, hindi ko pinapahalata sa aking mga anak. Pero talaga hong I lost my appetite to live. Nung biglang unexpectedly nawala ang buhay ng aking mahal na may bahay, Sister Dory, ang partner po natin sa ministry ng GIL. Despite na the best group of medical doctors ng nasabing hospital ang tumingin. Pagkatapos, yung anak kong si Johnny na mahal namin sa pamilya, of course, mahal na mahal din ang aking mga ibang anak, bigla ring nawala. Nag-iwan ng 4 na mga maliliit na anak na naging ulila. Inisip ko po, Lord, wala akong maisip. Wala akong maisip na nagawa kong kasalanang sinadya kong gawin sa iyo. Maliit hanggang malaking kasalanan, wala akong maisip. Wala rin akong maisip na maliit o malaking kasalanan sinadya kong gawin sa aking kapwa-tao mula nung ako'y ma-born again. Bakit mo po ito pinayagan? Ako po ay ilang buwan o ilang taon na rin masasabing hindi makatulog ng mahimbing. Pero eventually po, pinaalala ng Diyos sa akin, nung si Jesucristo ay naghihingalo sa krus ng Kalbaryo, nandoon si Blessed Mary. Pinaisip ng Panginoon sa akin, ano kayang naramdaman ni Blessed Mary? Yung anak niya sa laman na si Lord Jesus, na alam niyang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, na inilagay lamang sa kanyang sinapupunan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pero anak niya sa laman, anong kanyang naramdaman? Anong naramdaman ng amang sumasalangit? Ang pinakamahalaga niyang kayamanan ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Subalit, isinakripisyo ng Diyos Ama yung kanyang sariling interes o kapakanan. Pinayagan niya ang kanyang bugtong na anak ay maranasan ang pinakasukdulang sakripisyo na maaaring magawa ng isang tao sa balat ng lupa. Ang mamatay ng higit pa sa isang hayop sa krus ng Kalbaryo, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iyo at sa akin, para sa ating lahat, na nahulog sa kasalanan dahil sa kasalanang mortal na kasalanan o yung tinatawag na original sin na minana natin kay Adan at kay Eva. Tayong lahat ay pinanganak sa kasalanan. Kaya sinabi ng Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Walang excuse na sino man. Lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Sinabi ng Romans 3:23. At sinabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang physical, kundi spiritual. Hindi lang yung spiritual na yon na kamatayan, pagkahiwalay sa banal na Diyos, patungo yun sa second death. Yung second death sa eternal lake of fire. Yung sinasabi sa Revelation 20, verse 14, verse 15. Yung sinasabi sa Revelation 21, verse 8. Ano po ang sinasabi ng Revelation 21, verse 8, NIV version? But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral,
those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. Kasama po rito sa ibang translation, all thieves, mga magnanakaw, mga kurap. They will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Yung atin hong kapalaran na nagmanatayon ng original sin from Adam and Eve, lahat po tayo nagkasala. Meron tayong death sentence. Hindi lang physical death sentence, kundi spiritual and eternal second death sa lake of fire. Pero may ginawa po ang ating Panginoong Hesus. Yung sinasabi nga na binanggit ko kanina sa Romans 5:8, God commended or demonstrated His love for you and me when we were still sinners, Christ Jesus died for us. Kaya po, huwag natin kakalimutan sa celebration ng mundo ngayon sa tinatawag na Holy Week. Huwag natin kakalimutan na mismong ang Diyos ipinakita ang hindi kayang sukating pagmamahal niya sa ating mga makasalanan. Noon tayo mga makasalanan pa, si Jesucristo ay isinakripisyo ng Diyos Ama sa krus ng Kalbaryo. The Lord Jesus Christ died when we were still sinners. Kaya po dapat lang nasa ating kapanahunang ito, anuman ang paghihirap, anuman ang mga testings and trials of life na ating naranasan, wala po ito sa kalingkingan ng naranasan ng puso ng Diyos Ama. Wala ito sa kalingkingan na naranasan ng puso ng ating Diyos bugtong na Diyos Anak, ang Panginoong Jesucristo nagkatawan tao. Naalala ko rin nga nung mamatay bigla ang aking may bahay, Sister Dory, kasunod ng aking anak na si Mayor Johnny noon. Hindi ko matanggap pero pinaalala ng Diyos sa akin, anong naramdaman ni Blessed Mary? Nung nakita yung unti-unting namamatay ang kanyang anak sa laman, the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Alam ko po na nabasa natin, narinig natin ang ilang mga wika na naunang inihayag ng ilang mga speakers natin. Natanggap ng Diyos Ama na isakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. Dahil hindi niya matanggap ng mga nilalang niyang mga tao ang obra maestra na creation ng Diyos sa mundo, ang lahi ng tao ay mapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno sapagkat tayong lahat ay nahulog sa kasalanan dahil sa kasalanang pagkahulog sa kasalanan ng ating unang magulang, si Adan at si Eva. Pero may ginawa ang Panginoon. Lahat tayo ay merong death sentence. Pero namatay nga si Jesucristo. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, the Lord Jesus Christ who knew no sin but was made sin for us, so that we who are sinners can be made as righteousness of God in Christ Jesus. Nung si Jesucristo'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, wala siyang kasalanan, ginawa siyang kasalanan, idinagdag ng Diyos Ama sa Kanya ang lahat ng kasalanan ng tao, inherited sins from Adam and Eve, committed sins in thoughts, in words, in deeds, mula nung tayo may panganak hanggang kasalukuyan, including the sins of omissions. Yung nakalagay dun sa sa James chapter 4 verse 17, if we know the good things to do and we don't do, we sin. Bigla kong naalala yung famous statement ni Edmund Burke, for what is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Kaya sa ganitong kapanahunan po, magkaroon tayo ng courage to fight for what is right. Dahil nung binasa natin kanina sa Revelation 21 verse 8, the cowardly, inuna ng Diyos yung the cowardly, yung mga duwag, yung walang tapang na ipaglaban at tayuan natin ang katotohanan ng buhay na Diyos na isinakripisyo ang kanyang bugtong na anak. Kaya nagkaroon ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life.
Huwag natin kakalimutan ang central text ng Holy Bible, John 3:16. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Inihandog, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sumampalataya. Naalala kong bigla yung Ephesians chapter 2, verse 8 and verse 9. Sa biyaya kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi dahil sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos ng walang bayad. Biyaya, grace. For by grace we are saved. We are all sinners but saved by grace through our faith. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Napakadakila ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Nagkatawang tao, iniwan ang karangyaan ng kalangitan. Nagkatawang tao. Walang kasalanan, idinagan sa kanyang lahat ng kasalanan ng tao upang kayo at ako na makasalanan ay magkaroon ng katubusan, ng kapatawaran, kaligtasan, binigyan pa ng buhay na walang hanggan. Hindi lang yun. Sinabi ng banal na kasulatan sa Isaiah 53 verse 5, the Lord Jesus Christ was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was laid upon Him. And by His stripes or by His wounds, we are healed. Nung si Jesus ay nang ibigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, hindi lang niya pinasan ang lahat ng totality ng kasalanan ng lahi ng tao. Upang kayo at ako na nahulog sa kapangyarihan at kaparusahan ng kasalanan ay magkaroon ng katubusan, kaligtasan, at magkaroon pa ng buhay na walang hanggan. Hindi lang yun, wala siyang sakit. Subalit, dahil sa ating mga kalikuan, kasalanan, siya'y nabugbog. Siya'y tumanggap ng lahat ng pahirap, yung 39 stripes sa kanyang katawan. Hando na lahat ang uri ng sakit karamdamang dinadanas ng lahi ng tao sa balat ng lupa. Upang sa kanyang mga latay, kayo at ako'y magkaroon ng kagalingan. Hindi lang sa kaparusahan ng kasalanan tayo iniligtas ng Panginoong Hesus. Hindi lang sa kaparusahan ng sakit karamdaman tayo iniligtas ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Maging sa sumpa ng kahirapan ng buhay. Curse of poverty, 2 Corinthians 8:9. Jesus Christ, who was so rich, yet became so poor, so that through His poverty, we can be rich. Biro nyo yung sumpa ng kahirapan ng buhay. Inako rin ng Panginoon. Yung total redemption ng lahi ng tao, binigyan ng completion ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Walang dahilan para tayo'y pagharian ng sumpa. Sumpa ng kaparusahan ng kasalanan at kapangyarihan ng kasalanan. Sumpa ng mga sakit karamdaman. Sumpa ng tinatawag na curse of poverty. Kaya pag tinanggap natin ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ang sariling buhay niya ay inihandog niya sa krus ng Kalbaryo. Ang banal niyang dugo na walang bahid kasalanan, exempted sa original sin because of His virgin birth. Na kapag tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang tunay na Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, yung kapangyarihan ng holy blood ni Jesus, yung sinasabi sa Hebrews 9:22, without the shedding of the blood of Jesus, there can be no remission of sins. Imagine yun sa dugong yun, kaysa isang dugo sa langit at sa lupa na may kapangyarihan na mag-alis at maghugas ng kasalanan ng lahi ng tao. Ano po ang sabi ng John chapter 10 verse 10? The thief, referring to Satan, comes not but to steal, to kill, and to destroy. But I came to give life and have it more abundantly. Wow! Si Satanas, ang modus operandi ni Satanas
ay magnakaw ng pagpapala ng Diyos sa tao, magdala ng sakit, pumatay, magwasak ng buhay ng tao. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ako naman ay nagpunta sa lupa para magbigay ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. What a wonderful revelation from John chapter 10 verse 10. Kaya ngayong oras na ito, mga minamahal, anuman ang pagsubok sa buhay, anuman ang nararanasan natin, pinakamahapdi na testings and trials of life, huwag natin kakalimutan, mismong si Jesucristo, dinanas niya higit pa sa ating hirap na dinadanas. Pero ipinagkatiwala pa rin niya ang kanyang buhay sa kanyang Ama. Sabi rin sa 7th last word, Father, into thy hands I commend my spirit. Sa oras na ito, bago ako magwakas sa isang panalangin, naalala ko yung Philippians chapter 2, verse 5, verse 8 ng NIV. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, or the same attitude as Christ Jesus had, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Nakita natin ang maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung pagkakatawang tao ng Panginoon. Hindi niya inalinta ng pagkakapantay niya sa kanyang Diyos Ama. Sa halip, bagkos, hinubad niya in a way ang lahat ng kanyang katangian bilang Diyos nung siya'y magkatawang tao. Naging matapat hanggang dun sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kung babasahin natin ang susunod ng mga talatay, sinabi naman, binuhay siya ng Ama mula sa mga patay. Itinaas ng napakataas, binigyan ng pangalang mataas sa lahat ng pangalan, at lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa'y luluhod, at ang dila nila magsasabing, Jesus Christ is Lord, for the glory of the Father. Kaya mga minamahal na sumusubaybay sa programang ito, anuman ang krisis, anuman ang testings and trials of life na dinadanas natin, we should never give up our faith and our love for our living God, the Lord Jesus Christ, na matapos mamatay sa krus ng Kalbaryo, 3 days after His burial, ay nabuhay na magulay. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, kung mamatay man sa ibang araw, ay mabuhay ring maguli. Tandaan natin, napakaraming relihiyon ang ipinanganak dito sa balat ng lupa. Pero karamihan, lahat na ng founders ng mga relihiyong ito, nabuhay at namatay hanggang ngayon patay. Pero si Jesus Christ, ang Diyos ng Biblical Christianity, minsang nabuhay at minsang namatay. Subalit pagkatapos ng 3 araw ng pagkakalibing ay binuhay ng Ama sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu mula sa mga patay. At ngayon ay buhay na Diyos. Kaya ang cross ay empty. Hindi na natiling patay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang libingan sa Israel, sa Jerusalem, empty tomb, sapagkat 3 days after His death and burial, He rose up from the dead. This is the good news. The bad news, we are all sinners, and the wages of sin or penalty of sin is death. Not only physical, but death in hell. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Romans chapter 6, verse 23. The wages of sin or the penalty of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. What a wonderful revelation. Kaya yung John 3:16, hindi natin dapat kakalimutan yon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Pag tinanggap natin si Jesus, anong sabi ng John chapter 1 verse 12? But as many as received Him, to them gave He the right to become children of the living God. Citizenship of heaven is being issued to us.
Hallelujah. Kaya sinabi ng 1 John chapter 5 verse 11 up to verse 13. This is the testimony that God has given you and me. Eternal life. And this life is in His Son, Jesus. He who has the Son of God has life. He who does not have the Son of God does not have life. This is being written so that you will know that you have eternal life in the begotten Son of the living God, so that you might believe on His name. Bago po ako magwakas sa panalangin, anumang hirap, pagsubok sa buhay ang dinadanas natin, probably katulad ni Jesus, we were also betrayed by our friends. We were also betrayed some of our loved ones. Tandaan natin, Jesus Christ Himself was betrayed. Anuman ang ating naranasang hirap at hapdi ng testings of trials of life here on earth. Naalala kong Romans 8:18. Sabi ni St. Paul by the Spirit of God, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Yes, anuman ang hirap natin sa mundong ito, hindi pwedeng ikumpara sa glorious eternity being prepared by God to all of us. Kaya tayo po sandali dumako sa diwa ng panalangin. Alalahanin natin ang supreme sacrifices ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo nung unang Biyernes Santo. Tayo pong lahat ay yumukot pimikit. Ako lang munang mananalangin. Dakilang Diyos amang sumasalangit. Nakikita mo ang buong mundo, Panginoon. Nakikita mo ang mahigit 8 bilyong tao sa balat ng lupa. Ang karamihan ay walang panahon sa iyo. Ang iba'y mga lasing sa mga bagay sa sanlibutan. Subalit sa oras na ito'y may mga lalaki at babae, Panginoon, nakikinig ng iyong salita. Lalo na ang the 7 last words na binitiwan ng Panginoong Hesus bago siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, bayaan mo po ang katotohanan ng mga mensahe mula sa iyong salita ay matanim sa puso ng mga taong nakikinig sa iyong programang ito. Pinaalala ng Diyos sa akin, mga sumusubaybay sa programang ito sa live stream, by television, or whatever social platform, today is the day of salvation. Huwag nating i-reset ang ating salvation kung wala pa tayong katiyakan. Habang tayo nakayuko, nakapigit, itaas po natin ang ating kamay, kahit isang kamay lang, symbolizing we are surrendering our life to Jesus. Sumunod kayo sa panalangin ito. Lord Jesus, I believe you are the begotten Son of the living God, who became man, who became flesh. You died on the cross of Calvary because of my sins. You shed your holy blood for the remission of all my sins. You rose up from the dead for my justification. Salamat po, Panginoong Jesus. Forgive me for all my sins. Cleanse me by your holy blood from all my sins. Sanctify my spirit, my soul, my body by that blood shed on the cross of Calvary. I believe, Lord, you rose up from the dead for my justification. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan. Linisin ang banal mong dugo. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Thank you, Lord. I receive you in my heart as my Lord and my Savior. Thank you for the gift of eternal life. Marami pong salamat, Panginoon. Ako'y binigyan mo hindi lang ng kapatawaran, hindi lang ng buhay na walang hanggan. Binigyan mo ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Hallelujah.
Hallelujah. Panginoon, buksan mo lahat ng bintana ng kalangitan. Iunat mo yung mapagpalang kamay, ipatong mo sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Idantay mo sa kanila, Panginoon, ang iyong mapagpagaling na kamay, mapagpalang kamay. Padaluin mo ang resurrection power of the Lord Jesus Christ. Lord, begin to quicken the spirit, the soul, the body, even finances of your people now. Quicken them, Lord, and make them whole in the name of Jesus. As I rebuke and cancel the curse of death, the curse of sicknesses and diseases, and the curse of poverty, I hereby cancel them by the blood of Jesus. I release to them the anointing power of the Holy Ghost that destroys the yokes of the devil, the works of the devil, the wiles of the devil. Salamat po, Panginoon. Buksan mong lahat ng bintana ng kalangitan. Simulan mong ibuhos ang lahat ng heavenly blessings sa lahat ng mga anak mo na tumanggap sa iyo, kumilala sa iyo bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo maranasan nila mula sa oras na ito. I am rebuking all kinds of sickness and disease. I am rebuking the curse of death, the curse of poverty. I cancel them by the blood of Jesus. I am releasing unto them now, Lord, all heavenly blessings. Tanggapin ninyo ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Receive your salvation, and for your loved ones, receive your healings, and for your loved ones, receive, complete financial victory and miracle be upon you. In Jesus' name, in Jesus' name. Receive the peace that passeth all understanding. Tanggapin ninyo ang kapayapaang ibinibigay ng ating Panginoong Jesus, the Prince of Peace. Lord, uhawin mo kaming lahat sa iyong salita. Lumago ang aming kaalaman sa iyo at pananampalataya. Patuloy kaming mabuhay na nagmamahal sa iyo, naglilingkod sa iyo ng may katapatan hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik dito sa lupa. Your second coming preceded by like a thief in the night, the rapture of the church, composed of born-again Christians without spot, without wrinkle, without blemish, but holy and sanctified. Salamat po, Panginoon. Glory be to God. Binabalik na namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Nananampalataya kung anuman ang gabundok na problemang daladala na iyong mga anak ay kinuha mo na, Panginoon. Hallelujah. At ngayong oras na ito, pinuno mo na ang kanilang puso ng peace that passeth all understanding and joy unspeakable. Salamat, Panginoon. Everybody say, thank you, Lord Jesus. I receive all the benefits of Calvary. Thank you, Lord. I am forgiven. I am healed. I am redeemed from the curse of poverty, financial bankruptcy. I receive now victorious, abundant living. Amen. God bless you all, and to God be the glory. Thank you, Brother Eddie, for reminding us Christ's victorious path of surrender. Beyond the cross, beyond the words, lies a message of our redemption. Christ's 7 last words led us to God's heart for mankind, and Christ's ultimate act of breaking through death so that all who believe in him may live and have eternal life. Jesus' 7 last words weren't the end, but the beginning of the many breakthroughs God prepared for his children. Forgiveness, grace, a new family in God, healing, intimacy with God, fulfillment, and so much more. We look forward to hearing your testimonies. This has been Pastor Jade And Pastor Jovi. Have a blessed Holy Week.